Bagong sistema sa loob ng ating ERA. Ngayong alas 2 ng hapon, ika-27 ng Hunyo 2026, ang Pag-asa ay opisyal na nag-announce ng bagong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang LI-06 ay kasalukuyang sinusubaybayan sa silangan ng ating bansa, at kasabay nito, ang Southwest Monsoon ay nagpapalawak ng kanyang coverage sa buong Luzon at Visayas ngayong hapon. Dalawang weather systems, isang malaking hapon para sa maraming Pilipino sa ating arkipelago. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong Sabado, ika-27 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang bagong weather development na kailangan ng bawat Pilipino na malaman at sineseryosohin. Simulan natin sa pinakabagong at pinakakritikal na impormasyon ngayong hapon. Simula alas 2 ng hapon ngayong araw, ang low-pressure area na kilala bilang LI-06 ay opisyal na sinusubaybayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng DI ay tinatantya ng Pag-asa sa 965 kilometro sa silangan ng Hilagang Silangang Mindanao, nakalagay sa 10, 1 degrees hilaga. 134.3 degrees silangan. Ang sistemang ito ay may dagri na posibilidad ng pag-unlad sa isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ang NELI potential designation ay nangangahulugang ang environmental conditions sa paligid ng LI-06 ay hindi pa masyadong conducive para sa rapid development sa kasalukuyan. Ngunit ang katotohanan na ang sistema ay nasa loob na ng ating ay nangangahulugang ito ay malapit na sa ating bansa at ang ating mga meteorolohista ay nagbibigay ng karagdagang atensyon dito. Ang mga kondisyon sa Western Pacific ay nagiging mas favorable para sa tropical activity at ang LI-06 ay maaaring mag-develop ng mas mabilis kaysa sa inaasahan kung ang mga atmospheric conditions ay magbago sa mga darating na oras. Para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nasa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, at Davao Region. Ang presensya ng LI-06 sa loob ng ating ay isang senyals na ang inyong lugar ay kasalukuyang nararamdaman ang direktang epekto ng bagong sistema ngayong hapon. Ngayon, pag-usapan natin ang sinopsis ng ating pangkalahatang panahon ngayong hapon. Dalawang pangunahing weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang LI-06 ay sa silangan. Ikalawa, ang Southwest Monsoon o habagat na opisyal na nakakaapekto sa Luzon at Visayas ngayong hapon. Ang kombinasyon ng dalawang sistema na ito ay nagdadala ng maulap at maulan na kondisyon sa malawak na bahagi ng ating arkipelago ngayong hapon. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong hapon. Para sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, at Davao Region, ang mga lugar na ito ay kasalukuyang nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa LI. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Para sa lahat ng mga residente ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, at Davao Region, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at seryoso. Ang inyong lugar ay kasalukuyang nasa direktang epekto ng LI-06 ngayong hapon. Ang scattered rains at thunderstorms ay nagdadala ng tunay na banta ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog, estero, at bundok. Manatiling mapagmatsyag sa buong gabi. Huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamalawak na listahan ng mga lugar na may scattered rains at thunderstorms na aming naibigay sa loob ng mahabang panahon ngayong hapon. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang Visayas, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at Palawan. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa Southwest Monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Pansinin ang napakamalawak na coverage ng habagat ngayong hapon. Mula sa Batanes sa pinakahilagang bahagi ng ating bansa, patungo sa Ilocos Region, Metro Manila,
at karamihan ng Luzon hanggang sa mga lugar sa Visayas at Palawan. Ang southwest monsoon ay nagpapalawak ng kanyang epekto sa isang napakalawak na bahagi ng ating arkipelago ngayong hapon. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng tunay na banta ng urban flooding sa maraming lugar sa ating lungsod. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ngayong hapon at gabi. Ang mga motorista ay pinapayuhang mag-ingat sa mga daan at maging handa para sa posibilidad ng malalim na tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Para sa Batanes at Babuyan Islands na kasama rin sa listahan ngayong hapon. Ang presensya ng mga lugar na ito sa listahan ng scattered rains at thunderstorms dahil sa habagat ay nagpapakita na ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo hanggang sa ating pinakahilagang lalawigan ngayong hapon. Manatiling mapagmatsyag ang mga residente ng mga lugar na ito. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. At para sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa timog, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 1.5 hanggang 2.1 metro. Pansinin na ang coastal waters sa Luzon ngayong hapon ay mas mataas kaysa sa natitirang bansa, nagpapakita ng mas malakas na epekto ng habagat sa mga baybayin ng Luzon ngayon. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa Luzon, kung saan ang mga alon ay umaabot na sa 2.1 metro, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayag ngayong gabi. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang opisyal na pagsisimula ng pagsubaybay ng Pag-asa sa I-06 sa loob ng ating ngayong hapon ay isang bagong kabanata sa ating weather story ngayong linggo. Kasabay ng patuloy na aktibong southwest monsoon na nakakaapekto sa Luzon at Visayas, ang presensya ng bagong sa silangan ng ating bansa ay nagdadala ng mas komplikadong weather picture para sa ating arkipelago sa mga darating na araw. Ang I-06 ay sinusubaybayan ng aming mga meteorolohista ng maingat at anumang makabuluhang pagbabago sa sistema, kasama ang posibilidad ng pag-upgrade mula dagi patungo sa medium o high chance ng pag-unlad, ay agad na ibabahagi sa lahat. Kasabay nito, nais naming ipaalala sa lahat ang potensyal na Bagyo Henry na aming binanggit sa mga nakaraang araw. Ang I-06 ay maaaring maging sistemang ito o ito ay maaaring isang hiwalay na disturbance. Ang aming mga meteorolohista ay patuloy na nag-aanalisa ng lahat ng available na datos para matukoy ang eksaktong pagkakakilanlan at potensyal na pag-unlad ng sistemang ito. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Metro Manila, at sa buong bansa, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational at nagbibigay ng real-time updates sa inyong mga komunidad. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa lahat ng weather threats ngayong hapon at gabi. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng 4:00 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa I-06 sa southwest monsoon at sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon. Ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon.